Ginang. Hindi pa lumalayo ang punong trabahador. Anong nasa isip mo? Nagkataon lang, medyo masama pakiramdam ko. Gusto kitang kalmutin sa likod. Tingnan mo't ang lagkit mo. Paliguan kitang malamig na tubig. Si Wang Qiang na yan, walang pambayad ng motel. Nagsama na naman ng kabit dito. Wang. Kakatabi mo lang ako matulog. Nanggugulo ka sa babae ko. Ano nang ikinakatakot mo? Puno ang bulsa ko ng pera. Di tulad niyong mga walang kwenta. Feng, lasing lang kami at nagkagulo. Lin Feng, nawawala na ba ang ulap mo? Karapat-dapat ba itong pag-awayan? Wang Qiang. Sawa na ako sa tira-tirang to. Kulong mo na. Hoy Lin Feng. Meron akong Dazuyu Z na bronze. Tingnan mo nga ito. Mala sa pag-ibig, swerte sa pera. Akin na ang kayamanang to. Ang mga bronze tripod ay dapat bilog. Itong kakatwang hugis na to, walang kwentang basura. To, magulong negosyo ang Antigo. Ibenta mo sa akin sa 2,000. Sige, 2,000 na yan. Buwisit. 2,000 ko sa isang pirasong putik. Umiikot ang daigdig, nagbukas ang mistikong mata, oras ng malampasan ng mga ilusyon. Ang banal na salamin ay humirang ng tagapangalaga. Mula ngayon, iyong malalasap ang buong katotohanan. Inay, ano ang nagaganap? Makikita ko mga ilusyon. Parang may x-ray paningin ako. Talaga bang nilalabanan ko ang tadhana rito? Pumunta ka sa opisina ko agad. Opo, Yishen. Hindi naman siguro si Wang Qiang ang nagturo sa akin para matanggal sa trabaho. Shen Ziyu, 27 anyos, biudo, dalisay na parang Jay, mataas ang halaga sa koleksyon, bihirang modernong kayamanan. Sabi ni Ergao ang punong trabahador ay namatay sa kanyang kama, ngunit nanatiling dalis. Tungkol sa nangyari kagabi, alam kong lahat. Yishen, hindi po ako may kasalanan. Nararapat silang disiplinahin. Magaling. Ang ganitong masamang asal, nakasisira sa espiritu ng tama ang ginawa mong pagpigil. Kaya Yishen, tatanggalin mo ba ako? Dahil sa pagtugon sa masamang asal ng epektibo, nagpasya ang kumpanya na ilipat ka sa taas. Silid na may aircon sa ikalawang palapa, ang katabing silid ay. Pero iisang banyo ang gagamitin. Kung hindi ito maginhawa. Salamat, Yishen. Ililipat ko ang gamit ko agad. Salamat sa langit. Di makapaniwala't nakatsamba ako. Nagbabago na ang kapalaran ko. Hindi ginagamit ang silid na ito dati. Malamang naiwan ng ilang bisitang executive.
Singsing na jade ng Song Dynasty. Tunay na piyesang nagkakahalaga ng $3 M. Napakaswerte ko. Boss Chen, tingnan mo ito. Ang hugis silyang ibabaw ay may gintong disenyong osmanthus, dalisay na puting jade na may kantab na ningning. Ito'y pribadong koleksyon ni Emperador Zhao Guangyi. 1,000,000. Boss Chen, nagsaliksik na ako. Ang singsing na ito ay hindi bababa sa 3 milyon. Napakatumpak na pagtatasa. Eksperto ba siya? Huling alok, 2 milyon. Kung ayaw mo, ibebenta ko na lang sa iba. Hindi ako tumanggi. Maiinip talaga ang mga kabataan ngayon. Sang-ayon. 2 milyon. Cash ando. Alipay, 2 milyon ang natanggap. Para siyang nagmamadaling makipagkasundo. Sana nagmatigas ako sa 3 milyon. Natalo ako sa kaba ng baguhan. Ano kaya ang gagawin sa ganitong kalaking pera? Baka mag-resign na ako at magsugal sa mga bato. Kay lungkot pala. Maging walang katumbas. Lin Fei, bakit hindi ka pa manamit? Engel Shen. Uy, dito tayo nagkita. Naliligo. Lin Fei, bantayan mo ang kamay mo. O wala akong ginawa, nadulas ang strap mo. Tinulungan sana kita, ayusin. Napakamaalalahanin. Engel Shen. Bakit namumula ka? Baka naman. Ang tubig. Ay, masyadong mainit. Manyak! Siguro tatagal pa ako sa trabahong ito. Lin Fei, nagkukulog sa labas. Natatakot ako. Pwede ba kitang matulog sa iyong kama? Yi Shen. Ito, hindi ito nararapat. Hindi ako tatanggap ng hindi. Bakit hindi ka kumikilos? Mukhang wala kang silbi. Dati, si Ewei ang kasama ko. Ngayon, mag-isa na lang ako. Minsan nakakalungkot talaga. Makikita ba ng salaming ito sa mga pader? Hindi ba't parang panloloko ito? Magandang umaga, Yi Shen. Magandang umaga. Pupunta ako sa construction site. Alainan.
Lin Feng, pagkatapos ng tanghalian, pumunta ka sa opisina ko. CJ, Nabalitaan, nakakita ka ng bronze tripod kahapon sa site. Tulungan mo akong i-authenticate ito. Yishen, kung ma-authenticate ko ito ng maayos, paano mo ako gagantimpalaan? Ay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Tama ka dyan, estudyante sa kolehiyo ang nobya mo. Matamis at inosente. Ako'y isang biyuda lang, hindi karapat-dapat pansinin. Naghiwalay na kami, single na rin ako ngayon. Elna Shen, napakaganda. Kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa'yo. Ang lambing mo. O nga pala, nakita ko itong painting sa bahay ng ex ko. Gusto kong kunin ito, pambayad sa pangangaliwa niya. Tulungan mo akong suriin ito. Lanan. Pintor sa korte ng Ming Dynasty. Orihinal na likha ni Qiu Ying. Pine Creek Discourse. Tunay. Aabot sa 3 milyon. Elna Shen, ito ay tunay na sining. Hindi bababa sa 3 milyon. Lin Feng, tigil na sa panluloko. Peke ba o tunay? Patingin tayo sa antique shop. Tara na. Hintayin mo ako, magpapalit lang ako. Esan. Ingat. Sa tabi ng bangketa ka. Ngayon ko lang napansin, nagwapo ka pala, at may pagka-gentleman. Elna Shen, tungkol sa reward na napag-usapan, nakapag-desisyon ka na? Kung mataas ang presyo nito, bakit hindi mo ako gawin? Yung nobya, Gusto mo akong ligawan? Hindi ako madaling makuha. hindi ako natatalo. Saan galing ang kumpiyansa mo? Tayo na. Papunta. Hoy, May manlulokong nagtangka. Magbenta ng peking arte sa akin. Nangangarap. Bulag ka ba? Binili ko to sa pinakamahusay na tindahan. Sa Northtown, ang mahal, siguradong tunay ito. Aba. Boss Chen, tumigil sa paglapad ng mga balita. Ako ay magkasya bilang isang fiddle. Purong enerhiya sa pamamagitan ng at sa pamamagitan ng. Nagbebenta mo ang singsing dito. Sa mas mababa sa 10 segundo flat. May ikalawang naiisip ngayon. Hayaan akong gawin itong malinaw. Walang refunds o exchange. Ah, nakikita ko ngayon. Paano ka sumasang-ayon, Director Shen? At personal ko ito ay mag-verify ako. Imposible ka. Kiyang, tingnan ito. Sinusubukan nilang kopyahin kami. Haslang antiques para sa kayamanan. Walang ganitong sok. Hangin pa rin ang pangarap ng pipe. Pumunta tayo. Marahil dapat tayong bumalik sa ibang araw. Nandito na kami, maaaring masiyahan sa palabas. Lumipat ito. Maging mas malapit, boss. Ito ay ganap ang totoong trabaho ni Master Qiu Ying. Mabili mo ba ito? Mula sa isang siglo na anti-gang tindahan? Tama, nawala ko ang aking buhay na nakaligtas. Bumaba 50,000 sa ito. How? Surin ko, Pine Creek Discourse. Ang mga Pino ay mukhang dito ang signature ni Qiu Ying. Kahit gintong alabok, hindi maaaring maging peke. Tama, nagbebenta lamang ito ng Kiyang upang makakuha sa akin ng mas mahusay na lugar. Kung hindi siya kailanman bahagi dito. Paano natin matugunan ang kalahating daan? Isipin mo ako. Sinabi ko 100,000 o walang pakikitungo. O hindi, ang aking pintura ay magkapareho sa kanya. Maaari bang huwad ang akin? Tiwala sa akin, ang iyo ay ang totoong pakikitungo. Boss Chen. Authenticate din ang Minan. Pine Creek Discourse. Mayroon kang parehong pagpipinta? Pareho ito. Ginoong Chen, peke ang kanyang painting. Talagang huwad. Isa lang siyang ordinaryong welder. Hindi niya kayang bumili ng antigo. Hoy, tigilan ang pagpapanggap na puro kalokohan ang sinasabi. Bawal bang magsalita laban sa peke? Malamang kasabwat ka ni Linfe. Nagtutulungan kayo. Nakakadiri. Wang Qiang, kolektor ka pala ng gamit na. Kolektor ng laspag na babae. Pati peking antigo. Subukan mong ulitin yan. Hindi ko lang ulitin. Lalo ko pang sasabihin. Peke ang painting mo. Binata, may masasabi ka ba? Sa akin, paint suit ink ang gamit. Lumang tipid na, may natural na texture. Sa'yo, chemical na ink ang gamit. Sobrang itim na hindi natural. Tama siya. Mukhang may eksperto tayo.
Lin Feng, wawakasan kita ngayon. Anong ginagawa mo? Akala mo dekora sayon ako? Ibaba mo. Yan. Okay lang ako. Pero nako, ito ay... Peke nga kaya ito. Ha. Sabi ko na nga ba? Ang peke hindi magiging tunay. Ang tunay ay mananatili. Halatang peke ang papel na ito. Tumahimik ka. Natural na gulang ang papel. Malalim ang ink. Sandalwood scroll ends na vintage. Perpektong patina. Walang duda. Tunay ito. Pekpek ang ating painting. May kasunduan tayo. Paano kung palitan ng bahay? Matandang sili ay nandaya sa akin. Kiyang. Shaoli. Anong plano mong presyo? 8 milyon. Maganda ang panlasa mo. Malaki ang pangarap. Pero... 3 milyon lang taya ko. Deal na. Magtiwala ka sa akin, hindi ka mawawalan. Pintor sa Korteng Ming Dynasty, espesyalista sa sining imperial. Ang landscape painting na ito, ginuhit ito sa fieldwork. Napakabihira sa buong mundo. Hanggang 5 milyon. Bagamat hinahangaan ko ang gawa ng maestro. Kung walang kasunduan, mawawalan ako ng kayamanan. Deal na. Lin Feng, genius ka talaga. Engel Shen, ibig sabihin ba nito, magiging kasintahan na kita? Isang hampas luwi pang welder. Biglang naging milyonaryo. Hindi ko siya pababayaan na yumaman mag-isa. Tayo na rin. Boss Chen, Anong ho? ipagbili mo sa akin ng paypay. Palamuti lang ito. Kung gusto mo, kunin mo na. Dalawin mo ang tindahan ko. CJ, Okay, salamat. Bakit pumili ng sira-sirang paypay? ang paypay na ito, ginuhit mismo ni Wu Dao. Maaaring lumaki ng 50,000 beses. 50,000 beses. 5 milyon yan. Yanan, Pumunta ka sa kwarto ko mamaya. Magdiwang tayo ng maayos. Isipin ko paano ka gagantimpalaan. Anong problema? plano ni Iway na ligawan ako. Anong problema? Plano ni Iway na mag-propose sa akin. Tatanggapin mo ba? Tapos na tayo. Yishen, Anong balak? tulungan mo akong magpanggap para tuluyan siyang sumuko. Anong palagay mo? CJ, Afreng. Nagkamali ako. Afreng. Nung gabing iyon, sinadya akong painumin ni Wang Qiang at pinwersa niya ako. Biktima rin ako. Totoo ito. Nagpapanggap ka pa. Akala mo madali akong lokohin. Afreng. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Ayaw ko ng kahit anong dot. Magpakasal na lang tayo. Gusto ko lang na magtayo ng pamilya kasama ka. Iwi, huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. At saka, may girlfriend na ako. Afreng. Nagsisinungaling ka lang sa galit, di ba? Sino yung bagong girlfriend mo? Ipakilala mo kami. Shen Ziyu, girlfriend ko. Isang taong hindi mo maabot. Afreng. Yuda yan. Nababaliw ka na ba? Yiwi, biyuda man ako. May respeto pa rin ako sa sarili. Hindi tulad ng iba. Kumakapit sa nakamkam na, habang nakatitig sa susunod. Ang lakas ng loob mo. Naihiya ako sa harap ni Afreng. Ikaw. Aray. Iwi, ang walang hiya mong tulad mo, hindi karapat-dapat sa kanyang dalisay na kaluluwa. Paano niya nalaman na dalisay at inosente ako? Dalisay at inosente. Halatang halata naman na kasinungalingan. Kung may lakas ka ng loob, patunayan mo na magkasintahan kayo dito, sa harapan ko. Ano, natatakot ka na? CJ, ipakita ko ngayon din. Nasiyahan ka na, gusto mo bang kumuha tayo ng kwarto at paglaruan ka namin dito? Lin Feng. Kung mawawala ako, pagsisisihan mo talaga.
Tapos na ang pagpapanggap. Bitawan mo na ako. Sino mag-aakalang pangit humalik si Presidente Shen? Kailangan mo pa mag-practice. Walang galang na paslit. Paano mo nasabing maliit ako? Kung ipopost natin ito sa auction, aabot ng 80 milyon ang presyo. Roshen, nag-iisa tayo dito. Bakit ka pumunta sa court? Gusto mong makita ang glow kong relo? Lin Feng, hindi ka talaga aayaw. Kahit may asawa na ako dati. Di mo ba nakita? Kakabreak ko lang din. Pareho na tayo, di ba? Lin Feng, hindi pa ako pumapayag. Huwag kang mag-akala. Mukhang may dinner tayo mamaya. Kakakilala lang natin. Hindi ba't sobrang bilis ng takbo natin? Bilis? Ipapakita ko sa'yo ang pagkakaiba ng bilis at bagal. Kung may magagawa kang isang munting pat ng iyong pagmamahal sa ating relasyon, ako mismo ang ibibigay ko sa'yo. Kasundo, tinatanggap ko. Salamat sa pag-intindi. Teorya lang ang alam ko. Baka mabigo ka. Sakto. Eksperto naman ako. Tuturuan kita ng tama. Mamaya, kukunin ko ang bayad sa pagtuturo. Puta, may multo dito. Buwisit. Kapag nawala ang swerte, kahit umutot may sumabog. Yung tarantadong si Lin Feng ang swerte, nang hahawa sakin. Malamang may kayamanan sa kahong to. Matandang agarwood. Panalo na to. Kuya Wang, naglalaro ka ba ng putik? Nagbabalik tanaw sa kabataan? Ay! Ang constru. Multo ang construction site. Binabalaan ni Confucius ang pag-uusap tungkol sa multo. Tingnan mo ang takot mo, magbihis ka at tingnan mo sa labas. Sumunod ka na lang sa likod ko. Baka magkamaling intindi sila. Eksakto, nawala ang pulutan ko. Kung magkakaroon ng maling hinala, nakakahiya yun. Bakit di ka patulog sa oras na to? Di Director Shen, kasalanan lahat to ni Kuya Wang. Hindi ako may sala. Zhang Shan, tigilan ng pag-alulong. Nakakalkal ako ng antigo. Zhang Shan, ano nang kaguluhan niya? Nakakalkal ako ng antigong ba? Kasuotang pangkasal ni Prinsesa Wencheng noong tang, 30 milyon ang halaga. Nabalitaan kong may sinaunang kaugaliang pang-aswang sa Jiangcheng. Ito, hindi ito antigo. Damit pang lubong ito, ng dalagang hindi naikasal. Ito bagay na may sumpa. Tunay na kayamanan to. Wang Qiang. Zhang Shan, bawal maghukay pag walang pahintulot. Alisin nyo na. Ang kahon na yan ngayon di. Tunay na gintong sinuli, hindi ito pwedeng itapon. Akala mo kung sino ka, sa kakainom ng aluminum. Lin Feng, ano nang problema mo? Aminin mong naiinggit ka. Yee. Ang tunay na kayamanan ay walang buttons na gawa sa makina. Polyester na tela. Seryoso ka? Amoy chemical na formaldehyde. Lin Feng, ulol na aso ka. Hindi mo matanggap ang tagumpay ko, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Inilibing to para pigilan ang masama. Huwag mo hawakan, baka masapian ka. Kung may masama talaga yan, sunugin nyo kaagad. Ilayo ang sumpa sa ating lugar. Lao Wang, makinig ka sa babala. Ang paggambala sa relikyang ito ay magdudulot ng masamang espiritu. Humanap agad ng manggagawa. Arf, ang daming lamok sa bawat sulok dito. Lin Feng, bakit punit ang damit na to?
Gusto mo ba ng piraso? Pang saleko mo? Tao ka ba talaga? Sinisiraan mo si Lin Feng. Kakaiba. Sakto ang mga mansa dito. Aruy. Luma na tong vest ko. Dati pang maganda. Tamnanda lang ng bagong tela. Halatang halata. Walang mahanap na tela na kapareho. Sakto ang dati. 1,000,000 itong crate set. Kunin mo na to sa kit. 10,000. Wala akong pera. Butas na to para sa ventilasyon. 2,000. Ilang oras kong hinukay to? 20 piso. Lin Feng, masamang balita tong bagay na kahit libre, di sulit. Eksakto, mga bagay na di kilala. Gastos magpapalayas nito. Ang hirap naman. Impossible. Di pwedeng itago tong masamang bagay. Kailangan ko ng swerte ko. Kalimutan na natin yan. Di ako bibili. Hoy, sige na. Ako na magbabayad ng 2,000. Kunin mo na tong crate ng libre. Ito na ang paghingi ko ng tawa sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. CJ, tanggap ko ang apology mo. Salamat, Per. Sa wakas, nakawala na sa mainit na bagay. Sa iyong problema na ang malas. 2,000 lang ang binayad. Itinago mo talaga yung kahon. Wala sa radar ni Lin Feng, pero mahilig magkolekta. Hoy, Tol Feng, meron akong pamanang relikya. Napakabihirang artepakto. Dalhin mo bukas. Gusto mo? Sa'yo na to. Akala mo ba tanga? Hoy, Tol Feng. Narinig kong namasyal ka sa lumang tindahan ngayon. Kung ayaw mong magbayad ng pera, magpalit na lang tayo ng gamit. Ang kapal mo naman, dalhin mo bukas yung kayamanan para makita ko. Umpisahan na natin. Lin Feng, natamaan ka ba ng mga nakaw na yaman doon para kang baguhan sa pagsusugal ngayon? Kung damit palibing ito, mula sa kasal ng multo, mabibiyayaan ka ng malas? Huwag kang mag-alala, malakas ang yang energy ko laban sa masama. Huwag kang pabiro. Seryoso ito. Teka lang. Baka inaalihan ka na? Iba na ang itsura mo. Tignan mo. Ang maskarang ito. Kumurirat ang mata. Ay, Takot ka. Gusto mong samahan kita ngayong gabi. Lin Feng, sinadya mo yan? Ang sungit mo. Ikaw ang lumapit sa akin. Walang masama sa paglalambing. Hindi ko mapigilan ang alindog mo. Aralan mo na lang ito. Sinong nagsabing talo ako? Sige na nga, nakakuha ka naman ng 2,000. Sa akin na tuso. Ang gintong sinulid ay may pulbos ng jade mula kunlo. Tanging sa Royal Garment Bureau ng Chang'an makikita. Gawa sa materyales mula Tibet. Ang Chang'an at Tibet. Kasuotang pangkasal ito ni Princess Wenxia. Alam mo na pala ang lahat. Ito ang totohanan. Sinadyang linlangin si Wang Qiang. Pinilit niya sa akin. Nagsimula noong, nais kong putulin ang pulang tela, para ayusin ang sirang damit ko, pero may natagpuan akong kayamanan, hindi na sulit ayusin ang lumang damit na to. Nagsisira ang mga damit, bibilhan kita ng bago. Lin Feng, hari ka ng barat. Mas mabuting huwag mo akong pakawalan. O baka gumawa ako ng harem, 3,000 kerida. Hindi mo magagawa yon. Hindi na. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi pa tapos ang misyon natin. Malamang ngayon ay, sanay na sila sa mga salamin na to. Tama na ang pagpapanggap. May lihim na compartment sa loob. Laman ay mga dote ni Prinsesa Wencheng. Yaman na tayo. Napakaganda ng dote ng hari. May sorpresa pa sa loob. ₱1,000 lang ang halaga. Makulay ang jade, makinis at mainit-init, magandang pagkakaukit, parang hindi peke, baka may sira ang salamin.
Ordinaryong jade. Walang halaga sa koleksyon, palamuti lang. May misteryo ulit dito. Dot ni Prinsesa Wencheng ng Tang, 9 Heaven Starry Brocade, nagkakahalagang 50 milyon. 50 milyon. Ang Jade Ruby pala, pandekorasyon ng laban sa magnanakaw. Ang tunay na dote ay ito, brokadang Juxiao Star River. Kuya Feng, nandyan ka ba? May ipapakita akong kakaiba. Anong uri ng kayamanan ito? Bakit nagmamadali kang ipagbili? Hindi naman ito peke, di ba? Siyempre hindi. Ito'y ipinamana sa maraming henerasyon, sagradong pamana ng pamilya, sining na 6 treasures glazed vase. Hoy, bakit mo dinala ang minasamang bagay sa sarili mong tahanan? Maganda naman ang hitsura ng kaha. Ipagbibili ko to sa ilang araw. Gusto mo talagang kumita sa bulok na kahoy na to? Halika rito, ipapakita ko ang isang kababalaghan. Ang ninuno ko noon ay nagligtas kay General Wu Qubing at binigyan nitong glazed vase. Nakalagak ito sa altar ng pamilya. Dahil hindi ako makakita ng asawa, mas mabuting ipagbili na, pang-ipon sa pag-aasawa. Tingnan mo, tiyak na tunay ito. Ang bagay na ito ay tunay na $1 milyon na artifact. Magkano alok mo? 100,000. Binibigyan kita ng presyong kaibigan, 100k lang, o dadalhin ko sa antique shop. Bakit mayroon kang Jade Ruby dito? Nakatago ito sa ilalim ng kasuotang pangkasal. Malamang parte ito ng dote. Swerte talaga ng lalaking iyon. Paano niya ito natagpuan? Batay sa laki at kalidad ng jade, nagkakahalaga ng di bababa sa 100,000 yuan. Zangshan, nabanggit mo ang pagpapalit ng mga kayamanan. Ano ang alok mo? Kayamanan para sa kayamanan, syempre. Sinuri ko ang damit pangkasal kaninang umaga. Kahit replika mula sa panahon ni Prinsesa Wencheng. Ito ay pansaklaw lamang para sa jade na setro. Ngayon nauunawaan ko na. Nabalitaan kong ang mga pamilyang royal ay gumamit ng ganitong paraan para magtago ng kayamanan. Pansinin mo ang mga magkakabit na disenyong lotus. Malinaw na ito'y gawang filigree ng dinastyang Tang. Makikilala ito ng mga eksperto. Matalas ang mata ni Lin Feng. Nakita niya talaga ito. Ang iyong glass vase dito, nagustuhan ko ito. Balak kong palihim na dalhin ito sa antique shop na Japanese yens 150, ipagpalit ang jade scepter sa pera. Bakit ipagbibili? Diretso na tayong magpalitan. Ang jade scepter na ito ay Japanese yens 150 ang halaga. Japanese yens 50 mas mahal kaysa sa iyong vase. Sa totoo lang, ang vase ko ay 150,000 yen din ang presyo. Kanina ko sinabing 100,000 yen. Para subukan ang sitwasyon. Oh, aste. Ang mga lansangan sa negosyong ito ay puno ng aral. Magpalitan na tayo, simula ngayon. Magtulungan tayo sa mas maraming deal. Sige na. Sige, magpalitan na tayo. Yushen, Ezu mula sa Construction Bureau 12. Mahilig sa antigong gamit. Pero wala akong mahanap na ba. Tulungan mo ako, bilis. CJ, teka, mahal. Paparating na ako. Shaolin, nandito ka na pala. Naku, hindi siya kontento sa mga pagpipilian. Nagpumilit na hintayin ka, tiwalang-tiwala siya sa'yo. Ngayon mo lang na-realize halaga ko. Ba't hindi ka agad tumawag? Nalaman ko ang gusto ni Director Za. Si client ko siya. Tulungan mo akong pumili ng maayos. Boss Chen,
Ipakita mo, anong mga kayamanan ang irerekomenda mo. Porcelana mula sa Song Dynasty. Anti-gum pulseres ng Tang Dynasty. Jade Guanyin ng Qing Dynasty. Iba't ibang presyo para sa pagpipilian. Mga peke ang mga ito, itong matandang manloloko, sisiraan si Shen Ziyu. May nahanap ka bang bagay? Boss Chen, masyadong badui ang regalo. Maghanap na lang tayo sa iba. Sige. Tingnan natin kung may mas maganda pa. Peke ba lahat ng ito? Sa ilalim ng hitsura, may tunay na Wang Tuantu ni Wang Wei, nagkakahalagang 8 milyon. May depektong piraso ng Qing Dynasty, masakit ipang regalo. Kailangan natin ng presentableng bagay. Sira na ang painting na ito, parang hukay sa basurahan. Boss Chen, ibenta mo sa kinto ng 80. Magkano? 80. Gumagawa ka ng katawa-tawang eksena, 3,000 bilang diskwento sa kaibigan. Sapat na yan para sa set ng sarera. Sayangin pa sa walang kwentang papel. Binibini, kahit replika lamang ito, ng Sekeda on Willow ni Jiang Tingzi. Mahusay ang pagkakaguhit ng detalye. May mataas na halaga sa koleksyon. Boss Chen, 800 ang maximum kong offer. Walang kasunduan. Bulokin mo na lang sa sulok. Sige na, sige na. Ituring mo na lang na pabor. Tanga, binili ko ta sa 500. Bayaran mo na, Director Shen. Pwede bang iba na lang piliin? Bakit kita lolokohin? Natanggap ang WeChat payment. Hoy, bakit mo binuhusan ng tubig ang pintura? Sira na. Naglalagas ang pintura. Walang ingat kang gagamba, ang init ng ulo mo. Basura na lang ta ngayon. Isang pintura sa loob ng pintura. Ito ang nakatagong Wang Tuantu. Kay Wang Wei. Magkano na ang halaga nito? Eksaktong 8 milyon. I-refund. Hindi ko ibebenta. Boss Chen, batas sa Antigo. Walang refund pagkatapos umalis. 8 milyon. Paano ka na naman nakahanap ng ginto? Ligtas na ang regalo para kay Ziyu. Nakuha na ang regalo ni Ziyu. Lin Feng, ang pogi mo talaga. Hanga na hanga ako sa'yo. Ang sakit naman. Lugi sa pera't pinanood pa ng pagmamahalan. Shaolin, dahil sa matalas mong paningin, patanjin nga ng aking bagong Poison Art. Swerteng baguhan kaya, nagkukuri-kuripot lang. Di ko masasabing tunay. Salamat sa iyo ngayon. 800 lang ang gastos. Nakakuha ng 8 milyong pintura. Hindi sapat ang pasasalamat. Kailangan ng gawa, hindi salita. Mga halik ng magkasintahan, di naman masama, di ba? Naman, huwag kang ganyan. Uwi muna tayo sa dorm. Manager Shen, walang tao dito. Bilisan mo. Ziyu. Balita'y nagtatanong ka tungkol sa akin. Magbibigay ka ng Antigo. Huwag ka nang masyadong seryoso. Si Manager Zhou ang may hawak sa kalahati ng construction sector ng Jiangxi. Sinadya lang ang gusto para mapaboran ka. Handaan kita mamayang gabi. Narito ang numero ng hotel ko. Kilalang kilala si Manager Zhou bilang playboy ng industriya. Kaya kayang siya ay pare-pareho lang ang mga babae. Manager Zhou, magpakabait ka. May boyfriend na ako ngayon. Si Lin Feng ang pangalan niya. Nakikinig ka pala sa akin. Kung hindi ako nakinig, paano ko malalaman na ako pala ang nobyo mo? Ang gulo-gulo mo talaga.
Ginoong Shen. Kaya ko pang sumama. Tingnan mo to. Nakakaabala ba ako? Ang lolo mo dumarating, mas tiyempo pa sa alarm clock. Boss Chen, interesante talaga itong piyesa. Bahay totoo, bahay peke. Anong ibig mong sabihin? Ang tatak sa ilalim ay ori. Pero yung ibabaw mukhang bago. Mas maganda pa yata sa mga replika. Kaya pala mura mo nakuha, tong florera. Shaolin, ang galing mo sa anti-gang gamit. May auction bukas sa Jiangcheng. Ng mga galing ibang bansa. Pumunta ka't makipagtawaran. CJ. Boss Chen, pwede bang 200 na lang to? Bakit ka magbabayad ng peke? Aaralin kong paghaluin ang totoo. Sa peke para sa mga date natin. Marunong talaga kayong maglibang. Heto, tanggapin mo tong pulse eret bilang regalo ko sa inyo. Sana'y maging masaya ang pamilya nyo. Kung gusto ni Manager Zu ng regalo, bagay na bagay ito sa kanya. Ang pogi mo naman magselos. Ano na iniisip mo? Hintayin mo sa dorm mamaya. Ang sarap maging bata. Kaya, itong bagay na to, kailangan ng regular na paghawak para magkapatina. Habang mas ginagamit mo, lalong gumaganda. Lin Feng, tama na iyang kakatuwam. Yung halik na ipinangako mo sa shop, kanina di mo tinupad. Di mo rin tinupad pangako mo. Ito muna bilang pautak. Kulang tayo ng isa para sa landlords. Sali ka? Sige, sasali ako. Ayan, nakalibre ka rin. Naka-ready na yung inumin mo. Pasabugin natin to ngayong gabi. Sa Jinhua na lang kaya, mas masaya kaysa landlords. Akala ko landlords tayo. Nakakasawa na yung landlords. Pare-parehong taya lang kada round. Mas mabilis ang sa Jinhua. Isang kamay lang, lahat sa panalo. Chill lang, 50 piso lang ang hulog. Maliit lang. Eksakto. Bago rin ako dito. Kaming tatlo, nandito lang para maglibang. Pampalipas oras lang, di ba? Yan eh, tingnan natin sino ang matatalino. Sige laro. Pero ipaliwanag mo muna rules. Madali lang. Paghambingin ng 3 baraha. 50 ang hulog, doble ang blind bet sa pot. Tumaya o magtaas ng kahit magkano, walang limitasyon sa taya. Blind bet. Call. Ano gagawin mo, Feng? Doblehin ang blind bet. Hoy, di ka marunong maglaro, nanghihirit ka pa ng blind bets. Nakaipon ka agad ng pera, nagmamalaki ka na. Susuko ka na ba? Takot? Mag-fold ka na. Maliit na straight ang hawak ko. Mahinang kamay siguro meron siya, nagboblang ko lang. Di ako atras dito. Taya. Mahina ang kamay, pas na ako. Ituloy lang ang blind bets. Akala mo matatalo mo ako? Taya. All in. Naku, bro, Feng. Naka-score ng 1,000 ng blind. Siguro'y. Swerte ng baguhan. Isang round pa. Babawin ko to. Blind bet. Fold na ako. 200. Sali o pass?
Nagpapanggap ka na naman. Lin Feng, sabihin mo bago ka lang. Nagpapakatanga pala. Ang lakas ng swerte mo. Dagdagan ng 600. Naalala ko sa mga barahan to. Yung mga peking antigo. Parehong estilo lang. Isang round pa. Libre ko. Gabing-gabi na. Magpahinga na tayo. Sa susunod na lang, mga pare. Sandali. Nandadaya ka, di ba? Tiyak na nanluloko ka, royal flush sa bawat kamay. Kalokohan. Wang Qiang. Ikaw ang nag-shuffle ng baraha. Ikaw ang nag-deal. Nandito lang ako buong oras. Paano ako makapanlulo? Feng, hindi ito pagkakataon. Kakasimula pa lang maglaro. Panalo agad ng malaki. May daya ka siguro. Walang maniniwala dito. Siguro nasa salbang salamin mo. Alisin mo yan para masiyasat. Tagay. Ano, stang ina? Ako una nakakita ng kahot. Ninakaw niya ang Jade Rui. Qiang. May napansin ka? Simula nang makuha ni Lin Feng, ang salamin, hindi na niya tinanggal. Nakakadetect na kaya ng kayamanan. Hindi ito patas. Lahat ng swerte nasa kanya. Exact. Pagbalik niya, pasugalain natin. Humanap ng pagkakataon para agawin ang salamin. Mali ang pakiramdam ko. Anong dapat katakutan? Kung totoo nga, dapat sa atin ang kayamanan. Anong gagawin niya? Tatawag ng pulis, sasabihin ninakaw natin. Sabihin natin biro lang. Mga Sorloser, katangahan na to. Biyahe. Hoy! Feng! Tanggalin mo na ang salamin. Kapag nasira nila, malaking kawalan yan. Akin na ang kayamanan. Hindi ko rin alam ang pinagkaiba. Parang ordinaryong salamin lang. Qiang, subukan kong isuot, baka nakakandado sa biometrics. Normal na salamin lang talaga. Mali pa ang grado ng lente. Nahihilo na ako. Buti na register na agad. Nasatisfy ka na? Ibalik mo na. Hindi pa tapos. Baka may ibang daya ka pang itinatago. Kaya mo bang maglaro ng walang salamin? Isang round pa tayo. Isang laro lang. Ikaw naman ang mag-shuffle at mag-deal, ha? CJ. Pero kapag ako ang nanalo, magmano kayo at humingi ng tawad. Tapos 3 beses na tumahol parang aso sa labas. Kapag nanalo siya ulit, lubusan na tayong mapapahiya. Game na. Sige, subukan mo. Pakitang tao lang yan. Tapos na. Dapat tuparin mo ang usapan. Hindi na kasing galing ng dati ang kamay. Pero sapat pa ring turuan kayo. Tres, bumaliktad na ang sitwasyon. Matalo ka ngayong round. Ang antes ay 100. Sa isabayan ko yan. Kapag natalo ka dito, maghubad ka tumakbo sa construction site. Magdagdag ng another 100. Binobola mo ako, walang pag-asa. Tawag, taasan kita ng another 100. Tawag. Hahaha. All in. Tinatakot mo ako. Tawag. May 3 of a kind ako. Hahaha. Maghubad ka ngayon din. Maghubad ka sa labas. May bagong phone ako. Mas magandang litrato. Hahaha. Dilat ang mata mo. Tingnan mo ulit. Mixed suit ang 235. Nababaliw ka na. Mixed suit panalo sa 3 of a kind. Kaya. Pera ko to. Ngayon.
Mag-sorry ka tumahol na parang aso. Lakasan mo para marinig ng dalawang kanto. Makarating dapat sa lahat. Tapos na tayo. Pare, nag-inuman lang naman. Sobra na panalo mo, pakawalan mo na. Usapan ay usapan, naghihintay ako. O tawagin mo akong lolo. Sige, gagawin ko. Pagsisisihan mo to. Oh. 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 Sikapin mo naman. Dalawang kanto, di ba? Yo. 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 Ginoong Shen, may ipapakita akong nakakatawa. Tingnan muna natin ang ginagawa niya. Ang mga yoga poses na ito. Ginoong Shen, ayos ka lang ba? Tatawag ba ako ng ambulansya? Bakit nasa pintuan mo ako? Paano mo nalaman na saktan ako? Nadaan lang ako. Narinig kitang humihikbi sa kwarto mo. Lanan. Hindi nasaktan. May ginagawa kang kalokohan. Naipit lang ang likod. Saan ang tama? Tignan ko kung saan ka nasaktan. Kanina ay, nag-yoga ako. Nanggulatin ako ng aso. Doon nasaktan likod ko. Hayop na aso yan. Delikado ang mga pilay. Hintay ka dito, may gamot na alak ako. Ginoong Shen, humiga ka. Ang gamot na alak na ito, kailangan ng masahe para gumana. Sa likod ko lang tumingin. Kailangan kong suriing mabuti. Lin Feng. Dahan-dahan lang. Komportable ba ito? Lin Feng. Bantayan mo ang kamay mo. Huwag mong kuskusin. Lumabas ka. Hoy, ang linimentong ito ay para sa pilay, at may iba pang benepisyo. Lalo na, sa pagpapalaki ng ilang parte ng katawan. Tungkol sa pangako mo, kapag hindi mo natupad, kalimutan mo ang mga pantasyang ito. 100,000,000 lang. Sa auction bukas, dodoblehin ko. Nakakatawa ang kapusungan mo sa pagmamayabang. Ano nang kinukutya mo? Tumawa ka pa at hahalikan kita. Ako? Sinadya mo yan. Aksidenteng may intensyon. Nagustuhan mo ba? Lumabas ka na ngayon di. Agad. Aray! Director Shen, maayos ang gamit ko bago mo pinunasan. Iwan mo dito. Lalabhan ko. Salamat, girlfriend. Ang galing ng serbisyo mo. Ang lambing mo talaga. Sino ang akalain na kahit si Shen Ziyu ay mahuhulog sa kanya? Yung auction na sinabi niya. Veve, gusto mong makita si Lin Feng na masaktan ng malala? Samahan mo ako bukas. Lin Feng, may mga hindi pa natatapos na pagkakautang sa isa't isa. Mga kapitapitag ang bisita. May paswerte tayong ang raffle. 2 pagkakataon para sa lahat. May cash prize sa loob. Hanggang 1,000,000. Subukan ang swerte mo. Swertihin ka. Kumuha ka ng isa para sa akin. Director Shen, halina't ihayag ang premyo. Pagbati sa ating binibini, 3,000 yuan na panimulang Maliit lang yan, magbukas tayo ulit. Lin Feng,
Nanalo ako ng 50,000. Nako, swerte ngayon ang dalagang ito. Pagbati. Sabi ko sa'yo, samahan mo ako, swerte tayo. Ito pong gwapong lalaki. Baka naman ikaw ay apo ni Haring Unggoy. Sa matalas mong paningin. Mukhang tusong unggoy. Ginagamit ni Lin Feng ang daya para lokohin ang mga babae. Kailangan mo ng tunay na talento. Kunin mo yung pinakamalaking, premyong 1 milyon. Ipakita mo kung ano ang totoo. Isa lang siyang welder sa construction. Naghihirap sa buhay. Ewan kung anong daya ang natutunan. Mga teknik na panloloko. Anong tunay na talento? Sa huli, isa lang pala siyang swerte-swerteng tao. Kung may tunay kang talento, patunayan mo ngayon. O puro salita lang. Pambobola sa mga babae. Roshen. Pahiram ng swerte. Roshen, kasama mo ang kapalaran na to. Ipakita mo sa mga maangas na mapangmata kung sino talaga tayo. Ikaw na ang gumawa. Naubos na ang swerte ko. Paano kung wala? Hinay-hinay lang. Kung nandyan ang sabi ko, nandyan talaga yan. Buksan mo. Isang milyon. Diyos ko. Binabati kita. Nanalo ka ng pangunahing premyo ngayong araw. Voucher na 1 milyon. Meron kayong dalawa. Swerte mula sa langit. Hindi to pagkakataon lang. Binayaran mo ba ang host? Plano lang lahat to. Akala mo mga tanga ka. May daya ang sobre na to. Ako na ang magbubunyat ng pandaraya. Ingatan ng mga parata. Walang dayaan dito. Sige, subukan mo ulit. Nagdududa? Ikaw na ang sumubok. Wang Qiang, tigilan mo ang panginginig ng kamay mo. Bakit ka pumili ng napakasamang opsyon? Ang pangit ng taste mo. Nakakatuya siya sa akin. Walang kwenta ang kulang sobrang pinili mo. Yeah. Hindi naman talaga siya mananalo, di ba? Yan ba ang tinatawag na malaking pre? Lin Feng, bakit ka ganyan kabahala? Perpekto ito. Kunin na natin. Tara mga pere, tingnan nyo to. Paano ko ilalantad ang kalokohan nitong to? Wow! Premyong salamat sa pagsali lang. Naalala ko, 1% tsansa yan. 1 beses lang sa buong lugar. Niloko mo ako. Peke ang ekspresyon mong ginawa, ha? Wang Qiang. Ikaw mismo pumili ng sobre. Kusa na lang gumalaw ang kamay mo. Mula simula hanggang dulo. Ikaw ang nagmamakaawa mapahiya. Ako ngayon ang may kasalanan. Qiang, huminahon ka, Qiang. Nakatingin lahat ng tao. Huwag magdiriwang ng maaga. Aayusin natin to sa subasta. Tingnan nga natin kung ang mumurahing pera mo, kaya pang itaguyod ang pekada mo. Nako, hindi ako makapaniwalang nasa harap natin ang koleksyon ni Empress Dowager Cixi, isang mayamang pichel na may jade. Jackpot pa. Mga ginang at gino, ang susunod na isasubasta, may sira ang tulo nito. Panimulang tawad, 5 milyon. Kahit kay Sixi Pagali, malaking pera pa rin ang 5M para sa may depektong kagamitan. Mga bitak na yan, may saayos ko yan, gamit ang puti ng itlog. Kung bibilhin natin, tapos ibenta, siguradong tubo. HMM. Ang tunay na yaman sa loob ay ang Linglong Treasure Chest at susi na may Mother of Pearl. Buo ang set na ito. 200 milyon ang halaga. Ito ang negosyong panahon. Pero hindi pa naisusubasta ang mga dala ko. Shen, pahiram ng pera, kailangan kong magtawad para sa pitsel. 5 milyon? Bibilhin mo ang sirang yan? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Alam ko talaga, ang mga mistikong sining. Swerteng araw natin ngayon. Ramdam kong itong bagay ay puno ng mga lihim. Marunong ka sa metapisika. Pero hindi ba ito masyadong delikado? Nag-aalangan ka talaga sa akin. Sa totoo lang,
Nakikita ko nga, ang pulang rosas sa ilalim ng puting korset mong may laso. Gintong pulbos sa bulaklak. Handang mamukadkat. Nakikita mo yun? Iabot mo ang paddle. Hindi ko pababayaan ang babaeng mahal ko. 5 milyon. May mas mataas pa ba? 5 milyon na una. 5 milyon at kalahati. 6 na milyon. Linfeng, ngayon, lalabanan kita hanggang dulo. Kiyang, saan mo nakuha ang malaking pera? Nababaliw ka sa paghihiganti kay Linfeng. Tumigil ka. Ipinagbili ko ang bahay at lupa namin sa probinsya. Gigipitin ko siya ngayon para tapusin ang galit na to. 8 milyon. Wang Qiang, kaya mo pa bang tumawad? Ang urn na to, akin to talaga. Sirang Antigo, tangang walang-wala ang babayad ng 8 milyon. Ang tanga-tanga, iyon na yan. 8 milyon na. Sold. Binabati namin ang Ginoo. Walong milyon sa basag na urn ni Sixie. Nabuwang na siya. Yung milyon na suhol kanina. Siguradong some sa isip niya. Mga bagito pa rin. Ang kahihiyan na to, hindi mo makakalimutan to, ang lihim na kahon ng kayamanan. Pero nawawala ang susi na gawa sa Mother of Pearl. Baka sa susunod na item sa auction. Linfeng, anong ginagawa mo? Babaliin, 8 milyon para sa inay. Ang ibang tao, ipinagyayabang ang pera ng babae. Ngayon nag-aamok na. Linfeng, wag. Akala mo hari ka ng baratilyo, ha? Ang palayok na to dating nagkakahalagang 5 milyon. Ngayon wala nang kwenta. Haha. Linfeng, nawawala na ba sa isip mo? Ingat ka, alam mo ba kung ano laman nito? Mumurahing materyales ang pinagmulan. Nakalimutan mong di ka nagtapos. Haha, sunod ay repatriated na artifact. Hindi kilala ang pinagmulan. Gawa sa karaniwang Mother of Pearl. Pero may tradisyonal na inli. Pwede sa palamuti sa desk. Panimulang tawad, 20,000. Itong mukhang peking alahas. Pangkaraniwan lang ang kalidad. Ako dapat bayaran para kunin to. Inaabangan ko na to. 200,000. 10 beses ang presyo. Bakit mo bibilhin yung basura? Para kumita ng 1,000 beses. Totoo kaya ito? Nagbayad ng 8 milyon si Linfeng. Ngayon 200 sa kalat na to. Magpatingin ka sa psychiatrist. Nabubulag ka na sa katotohanan. Nagpapanggap ka lang. Uubusin mo pera ng kerida mo, hanggang maubos. Mga bata ngayon walang pangarap. Di marunong tumingin ng kayamanan. 200k para sa sirang susi. Nabubuhay sa pantasyang yumaman. Gising na. May swerte ang mga tanga. Pero mga tulad mo wala. Naibenta sa 200,000. Dalawang tagumpay na kami. Mula simula hanggang ngayon. Nandito ka lang para makipagtalo. Wala ka namang napagwagian. Ano? Nagpapatawa ka lang. Puro salita, walang gawa. Ang sunod na kayamanan ay akin, sigurado. Dilat ang mga mata't manood kang mabuti. Sandali, ang susi at jewelry box na ito, magkasama dapat. Ito ang masalimuot na treasure casket ni Empress Dowager Cixi noong kanyang huling taon. Diyos ko, nandito pala, sa loob ng palayok na ito. Ang malamat na kahon, gawa sa makalangit na bakal, at malalim na pilak, himala ng mekanikal na kagamitan. Buksan mo na, bilis, tignan nating lahat. Anong laman itong kalat na kahon na ito? Mga tuyong tutuli na Empress Sixi. Napanood ko sa isang web drama. May mayamang nagbayad ng malaki para sa isang antigo. Tapos nakita, puzzle na tayo ng kabay. Ha ha ha. Director Shen, nakikita mo na o sa bahay na lang? Tignan na natin ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Ikaw ang boss.
Diyos ko, magkano ba ang halaga nito? Jade na lambat nephrite, pang-ipit na may 7 hiyas. At ang maalamat na, perlas ng luha ng karagatan. Ang buong setting ito, ng mga kayaman ng Antigo, kasama ang mga laman, ay tinatayang 200 milyong yuan. Swerte niya. 200 milyon. Lahat ng kayamanang ito, dapat ay akin sana. Kung hindi tayo naghiwalay, sana ako'y naging asawa ng bilyonaryo. Binata, aalok ako ng 250 milyon. Ipagbili mo sa akin. Hindi ibebenta. Ako si Wang Qiang, maghanap ng mas malaking kayamanan. At gigisingin kita. Tuloy ang subasta, susunod ay pambihira. Sabi ng nagbenta, aksidente. Kasuotang pangkasal ni Prinsesa Wencheng mula sa dinastiyang Tang. Panimulang tawad, 30 milyon. Yan ang sinumpang bagay na nahukay ko sa konstruksyon ng bagay. Ang koleksyong ito, iyo pala. Yang minamahal mong Wang, na ipagbili na ng 2 milyon kay Lin Feng. Nagsisisi ka. Babalikin ko ngayon. Mahilig ka sa gamit na Lin Feng, lalabanan kita hanggang kamatayan. Katahimikan, tatawagin ang seguridad kung hindi titigil ito. Ipapatuloy ang subasta. 35 milyon. Ang ningning ng Imperyong Tibetan, nararapat sa aking mga kaibigang Arabo. 43 milyon. Patunay ito ng pagsanib ng mga kultura. Nararapat sa museo ng bansa. Sino ang humampas sa mesa na ibibid ang susunod na bagay? Anong problema? Nawawalan ka na ng loob? Qiang, huwag padalos-dalos. Ang tunay na lalaki ay marunong umurong. Lampas na ito sa kakayahan natin. Ang pagganap ni Wang Qiang ay kahanga-hanga, di ba? 50 milyon. Sino ang may lakas ng loob tumapat hanggang dulo to? 50 milyon. May mas mataas pa ba? Nabenta. Batiin ang Ginoo. Ang lupa ko. Bahay ko. Lahat ay nawala na. Susunod. Dinastiyang Tang, tunay na likha ni Wu Daozi, handog ng makalangit na hari na pamaypay, pasimulang tawad, 50,000 yuan. 200,000 sa akin. 1 milyon. Napakagandang pamaypay. Bagay sa aking bagong kipaw. Lin Feng, ikaw ay henyo. Yang pamaypay na 100 yuan. Naging 1 milyon. Diyos ka ba ng yaman? Nahuhulog ka na ba sa akin? Huli na. Ano nang nangyari? Ngayong mayaman ka na. Gusto mong tuparin ang pantasya mong harem. Ang cute mo kanina nang magpanik ka. Gusto ko ng halik. Lapit ka dito, mahal. Ang babae sa tabi ni Lin Feng, dapat talaga ako. Huling bid sa subasta. 9 Heaven Star River Silk Brocade ng Tang Dynasty. Sabing hinabi gamit ang makalangit na sutla, gintong pira, at pilak na sinulid na kumikislap sa dilim. Parang yakap mo ang liwanag ng mga bituin. Panimulang tawad, 50 milyon. 60 milyon. Ito ang liwanag ng bituin na pinapangarap kong makuha. 80 milyon. Yaman ng bansa, tunay ito. 100 milyon. Walang tatalo sa akin. Mapapasa akin ang pangarap na to. 100 milyon, unang tawag, pangalawang tawag. Nabenta. Bati kami sa Ginoong ito. Sa pagkakamit ng Star River Brocade. Ngayon, lumampas na sa 300 milyon ang yaman ko. Hindi ba dapat meron na pribilehiyo bilang boyfriend? Wala ka talaga sa hulog. Mga pribilehiyo, depende sa pag-ugali mo. Wang Qiang. Muntik ko nang makalimutang sabihin.
Yung Nine Heavens Brocade na ibinenta natin ng 100 milyon galing pala sa kahong, ipinilit mo sa akin. Ano ang sinabi mo? Kiyang, mahal. Namatay ka ba sa galit, Kiyang? Binatang Lin. Ang bidding na ito, kahit matanda na'y nakaka-excite. Ito ang aking calling card. Ako si Ginoong Jin. Mula sa hangganan ng Yunnan, Jade ang aking negosyo. Pumunta ka bukas, para sa masasabik na pastahan. Lin Feng, delikado ang pustahan. Isang hiwa lang, pwede kang yumaman o mabi... Pero, sa matalas mong mata, kaya mong sumalpok sa langit. Inaanyayahan ka ni Jin sa kayamanan. Bihirang pagkakataon. Sasama ako. Director Shen, samahan mo ako. Kapag kasama ka, walang mangyayaring masama. Lin Feng, maraming tao ngayong gabi. Ang naiinggit sa iyo. Lalo na ang ex, namumula sa galit. Salamat sa swerte mo, Director Shen. Ikaw ang aking anting-anting. Bituin ang kapalaran. Habang kasama kita, patuloy akong mananalo. Sinasabi mo ba, nagpapakasal ka na? Kung yun ang pagkakaintindi mo. Nga. Mukhang ngayong gabi, matatapos ko nang lupigin si Shen Ziyu. Swerte ng pusa. Di ba dapat inspeksyonin ng may-ari ang produkto ngayong gabi? Tangina mo, di pa ba sapat ang pagtingin? Kulang pa. Mamayang kailangan kong dobleng tingnang mabuti. Dormitoryo ito. Magpakabait ka, ha? Shen. Ikaw ang umakit sa akin. Pero, paano kung marinig tayo ng mga tao sa baba? Alainan. Mas nakaka-thrill to kaysa magsugal, di ba? Sandali, kailangan kong tingnan ang kwarto mo. Malapit na sana akong maghubad. Bakit ngayon pa? Nasaan na? Saan mo itinago? Ano ang hinahanap mo, Ginoong Shen? Naghanap na naman ba siya ng kayamanan? Mga surveillance camera. Kung hindi, paano mo malalaman ang suot kong lingerie? Ang totoo ko, Hindi naman ganoon kahirap. Pwede kong hulaan. Gusto mo ipagpatuloy ko? sabihin mo na. May X-ray vision ka ba? Ano kung meron? Ano kung wala? Sa mapanirang mundong ito, paano ko ibubunyag ang makalangit na kakayahang ito nang walang pasubali? Kung totoong may X-ray vision ka, hindi ba't ako hahantad ng lubusan? Paano kung sabihin kong, sa puso kita nakikita? Nagbibiro ka lang. May superpower ka siguro. Gusto kita sa makatao mong pagkatao at gandang tangay-tanga. Wala nang iba. Ipakita mo kung gaano ka nagmamalasakit. Shen, hindi ka karapat-dapat sa sira-sirang kubong ito. Pabibilhin kita ng villa. Villa. Sobra na yan. May 2,000 square foot akong sa kanluran ng syudad. Bakit hindi ka muna sumama sa akin? Maliit ang 2,000 square feet. Kailangan ko talaga ng mas malaking kama. Para sa mas malalim na pagpapatunay. Gago ka talaga. Hindi mo ba gusto ang malalaking pagpaparamdam?
Lin Feng, paano mo nagastos ang US dollars 68 milyon sa bilang para sa akin? Magkano daw? 68 milyon. Ano ng problema? Bibigyan kita ng may batch mamayang hapon. Lin Feng, nung tayo pa, nagsalo pa tayo sa isang milk tea. Ngayon 60 milyon ang gagastusin sa babaeng to. Karapat dapat ba siya? Ano ng bahong yan? Umalis na tayo. Afeng. Alam kong nagkamali ako. Bulag ako noon. Paanong mapapantayan niya ako? Ako ang nakakaalam kung paano pasayahin ka. Afeng. Tayo na ulit. Kahit anong pantasya mo, gagawin ko. Iwi. Magdalawang isip ka naman. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Kadiri ka. Bakit ko aalagaan yang ihi ng ihing Wang Qiang? Ayon kay Wang Qiang, sa Dayanan Jewelry Store, may sag-alang jade events. Lin Feng, pwede kang yumaman ng overnight o mawalan ng lahat sa umaga. Hindi ko hahayaang makatakas ang magsing-iro. Galit ka pa rin bang nakasalubong siya? Huwag mong babalaan ang aking swerteng pusa. Sino ang magdudulot ng swerte sa akin? Sinong nagsabing galit ako? Nag-aalala lang ako baka maadik ka sa pagsusugal ng Jade. Huwag kang mag-alala. Alam ng iyong lalaki ang kanyang limitasyon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang espesyal na bagay. Iba na ang mga bagay ngayon. Ang pagpasok ko sa tindahang ito, parang tinitignan ko lang ang aking bakuran. Comfortable. Bakit puro basura ang nandito? Ang mga nakadisplay ngayon ay mga basurang lugi. Binata, may nagustuhan ka ba rito? Tulungan kitang pumili ng maganda. Ang gaganda sa hitsura. Pero walang patutunguhan. Panlokong pangbaguhan lang ba ito? Mga tira-tira lang ito sa batch. Pero may natitirang natatangi. Marunong kang tumingin ng swerte. Mga basura lang ito ng iba. Walang matitirang malaking premyo. Hay, tingnan mo. Yung bukol na iyon, parang sunog na pumpernickel. Nakakatuwa naman kahit pa. Sa itsura lang siya pumipili ng bato. Kahit asong kalye diyan pansinin. Ito na ang kukunin ko. Biwasan mo na yan. Ang hilaw na batong ito ay 150,000. Dekalidad na jade. Sakop 2 katlo ng espasyo. Tiyak ang tubo dito. Ang makapal at madilim na balat dito. Halos siguradong nangangahulugan na ito'y nabigong hiwa noon pa. Malamang walang jade sa loob. Nangangantyada lang ako kanina. Hindi kailangang talagang sumugal. Manood na lang tayo ng eksena. Kung gusto mo ng kilig, bumili na lang tayo ng maliliit na bato. Pampalipas oras lang. Naniniwala ako sa husay mo. Itataya ko ang 150,000 na ito. Kung susugal tayo, ito ang pipiliin ko. Lumang stock mula sa Mexico. 70% tsansa na may jade. Medyo nag-aral na ako tungkol sa sabong ng jade stone sa mga video at aklat. Mga pangunahing kaalaman lang, sa palagay ko. Delikado ito. Mukhang magaspang ang bato ko, at pangit ang balat. Pero buo at matibay. Sa iyo, baka makuha ka lang ng low-grade na jade kung suswertehin ka. Kumpiyansa ka ng kumpiyansa, tayo na lang tumaya. Anong pusta mo? Pag bumigay ang bato niya, at maganda ang laman ng akin, wala akong kukunin, at ipapakita ko koleksyon mo ng libre, walang size limit. Kung matalo ka, pumili ka ng kahit anong gusto mo sa koleksyon ko. Una mo putulin ito.
para masaya si Younglin. Kakasimula pa lang, at pusta agad malaki. Imposible. Isa pang hiwa. Patay na ang batong ito. 1,000,000 wala na. Malas lang. Mukha akong tanga sa'yo, no? Pakinggan nyo ang payo ng veterano, hindi pa huli ang umatras. Nagtapon ng 150 bi sa basurang bato. Sobrang sayang. Tigil na sa paghiwa. Jilin, binibini Shen, abang-abang akong naghintay. Sa inyong tagumpay sa pagpili ng hiyas. Pasyalan lang. Susubok lang ng kapalaran. Itong binata. Marunong sa Antigo, oo. Pero bag ito sa hiyas. Tingnan mong basurang batong napili niya. Binata Lin. Kung ito ang pipiliin mo, kailangan mong maghanda ng mental sa mga darating na bagay. 150,000. Ituring mo itong mahal na aral. Gumawa ng malinis na pahalang na hiwa, diretsyo sa bahaging ito. Prime raw material. Sino ang pumutol sa bewang? Wino, walang halaga mo lang itong lahat. Binalaan na kita kanina, binata. Sayang ang binayad mong matrikula. 150,000 agad ang nasaya. Pero kitang-kita sa scan. Teka, tumigil kayong lahat. Tingnan, dito tumingin, bilisan. Nagninilaw ang gilid ng berde. Huwag kang gagalaw. Sundin ang gilid ng berdeng guhit, kuskusing marahan. Ang ganda. Ang husay, kumikinang na parang tunay na esmeralda. Yelong uri ng berdeng jade. Malinaw ang texture na may pinong butil. Walang kapantay, kayang gumawa ng kahit 6 na malilinaw na jade pulse eres. Tinataya ko ang 500,000. Kuya Lin, ipagbili mo sa akin. Hindi ibebenta. Buong bloke ng batong ito ang kunin. Nais kong makita ang buong anyo. Pinakamataas na uri ng jade. Pinakamababang halaga 2,000,000. 350,000,000. Pare, maging magkaibigan na tayo. Ang linaw, ang kulay. 5,000,000 para sa laking ito. Ipapadala ko na ngayon. Direkta at mabilis. 5,000,000. Sold na. Lin Feng, swerteng-swerte ka. 150 bi naging 5,000,000. Mas mabilis pa sa pagnana. Matalas na mata ni Director Shen. Kaya pala ako nakita mo. May taglay ka pa lang. Kakayahang humanap ng mamahaling bato. Sino ang nakakita kanina? Ikaw talaga ang... Itong lalaki, hindi pala baguhan. Nagpanggap para mahuli ang tigre. Husay sa mga mamahaling bato. Ang galing mo sa iyong edad, binata. Malaki ang napanalunan mo ngayon. Huwag nang magsugal ngayon, ha? Sobrang napansin na tayo. Magdudulot ito ng problema kung itutulot. Alam kong kailan maghinto habang nasa una. Tapos na tayo sa ngayon. Jin, bumalik na lang tayo ibang araw. Sang-ayon. Alis na tayo. Muntik na akong mamatay sa takot. Yung mga kulay abo sa screen. Akala ko mawawala ang 150,000. Di ko inakalang aabot sa 5,000,000. Kung manliligaw ka, diretsuhin mo. Pero huwag mong sasaktan. Huwag mong bababain ang manika ng maswerteng pusa natin. Aksidente lang iyon. Ang daming bato sa lugar na ito. Pangunahing uri ng heliotrope. Halaga't kakaibang uri na umaabot 10,000,000. Isang napakalaking swerte. Walang makakapigil dito. MS, Shen, ayos ka lang ba? Sa pasukan ng tindahan ni Jin. Laging puno ng kalat sa paligid. Okay lang ako. Itong walang kwentang bato. Ibaon natin sa likod bahay.
Tingnan natin kung gaano ito kayabang. Bumili ng hadlang para apakan. Talagang kakaiba ang diskarte. Binata, gusto mong bilhin itong bato para apakan? Magkano itong batong ito? Talagang bibilhin ko ito. Lin, nagbibiro ka ba? Wag na. Ayos na ako. Wag nang sayangin ang pera dito. Ang kulit mo naman, binata. Walang kwentang batong to ay nakuha ko noong 8 taon. Nang pumunta ako sa Myanmar. Para sa isang jade auction na sag-alan. Pamigay lang ito ng boss. Sa mahabang panahon, ni Aso ayaw amuyin. Pwedeng-pwede na to? Dahil tinisod tong bato ang kasintahan ko. Tadhana ang nagdugtong sa atin. Kung iwan dito, baka may madisgrasya. Ibenta mo na lang sa akin. Kikita ka ng konting pera, parehas tayong panalo. Ang lamang ni Jilin sa kasintahan niya. Nakakatunaw ng puso dahil nagustuhan mo. Regalo ko na to sa'yo. Hindi pwede. Negosyo ay negosyo. Walang libre, dapat may bayad to. Sige, bigyan mo na lang ako ng 200 piso. Ang importante ay ang intensyon. Salamat, Eugene. Pare, sobrang lala ng adik sayon mo sa paghahanap ng barat. Naniniwala ka talagang may jade sa batong ito. Gastos ng 200 para sa katiwasayan ng isip. Isipin mong aral ito. Sulit yan. Eugene, yung pantabas. Pwedeng harami. Pantabas, Ling, tatabasin mo tong bato? Tama. Sabi nga nila, kahit baluktot na po, may hiyas din ang gubat na bato. Ang batong to, baka magbigay ng sorpresa. Hayaan mo siya, Boss Jin. Nagbayad tayo para dito. Panalo man o talo, sugal natin to. Kaya ikaw ang babae ko. Ganda ng timpla mo. Tama si Ginoong Shen. Pero nababahala ako na ang pagputol ng walang kwentang bato sa prestihiyosong tindahan nyo ay mag-anyaya ng pagtuya. Di natin kayang masiraan ng puri. Uwi ko na lang ito, ipantatakip sa aking pon. Sinong may lakas ng loob tumawa? Binatang Lee, ituloy ang pagputol. Gusto kong makita ang himalang gagawin ng anak ng dukha. Exact. Tingnan natin ang resulta. Naghihintay akong masaksihan kung paano mababagsak ang batang henyo ng karaniwang bato sa kanyang pagkabigo. Dapat pag-isipan ni Ginoong Shen kung anong premyo ang ialok kapag may natagpo ang kayamanan. Paano ito puputulin, binatang Lee? Hatiyan sa gitna o maingat na paghuhugas? Sundin ang bitak na ito. Hiwain ang manipis ng dahan-dahan. Hindi ito jade. Higit pa sa imperial na jade. Ito ang malamat na Phoenix Blood Jasper. Dugo ni Jasper. Pinakamataas na antas ng Phoenix Blood. Imposible. Malaking swerte ito. Ang kulay na iyan, ang kislap na iyan. Pambihira ang kalidad, parang buhay. 10 milyon. Akin ang batong ito. 13 milyon. Pare, sa ating nakaraang deals, bigyan mo ako ng karapatan. 20 milyon. Ang material na ito, ang boss ko. Gusto talaga nito. Tahimik. Salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat si Lin Feng. Pero ang batong ito, ako mismo ang gagawa. Gagawin kong ganap ito. Mas maganda pa sa jade. Magkano ang halaga nito? Binili ko to 8 taon na ang nakalipas. Hindi ko pwedeng, hayaan lang ito. 23 milyon ang alok ko. 30 milyon. Buong buhay ko. Sayang ang pagkakataon. Iyon na lang sana. Napakaganda ng material na ito. Ayokong ibenta. Gagamitin ko ito para sa singsing at pulseras. Handog na kasal sa nobya ko. Lin Feng. Ito ang pinakamahalagang regalong narinig ko. Mahal na mahal kita talaga. Ang touching ng love scene. Lin Feng, ang paraan mong pandaraya ay talagang epektibo. Espesyal naming dinala ang saksi dito. Hayaan ang biktima na magsalita ng sarili. Feng,
Nabaliw siguro ako nang pagkatiwalaan ka. Ipinagpalit ang 6 na kayamanang banga sa walang kwentang haspe mong jade. Sinasabi ng eksperto, 2,000 lang ang halaga. Nasaan ang $150,000 kung pamanang ari agan? Laging may masamang balak ito sa mga konstruksyon. Nagsasamantala sa mga tapat na tulad namin. Ngayon ang araw. Naipaglalaban ko ang hustisya ng kapatid ko. Wala siyang tunay na kakayahan. Panloloko para itaas presyo. Pag-ubos ng yaman ni Boss Jean. Pinagkakasundong niyo ako. Kalakaran mo yan. Ngayon ko lang nakilala ang binatang ito. Yui, tumigil ka sa kalokohan mo ngayon di. Zhang Shan. Huminahon ka. May malaking pagkalito lang. Pagkalito. Pinuntirya ka ni Lin Feng, isang mayamang byuda. Madaling utu-utuhan, kaya kanya pinili. Ikaw ang pinakanatamaan ng kanyang scam. Gising na, Director Shen. Zhang Shan. Ikaw ang nag-alok ng palitan noon. Sa antigong negosyo, mataang panlaban. Mali ang tansya mo sa bagay. Sisiin mo ang walang kwentang ekspertisyo mo. Huwag ang iba. Tigil ang paninira sa akin. Magaling ka sa appraisal. Pero niloko mo ako para sa pera. Ako. Nakikita mo, sinadya niyang magplano, kumita sa maduduming transaksyon. Nakakadiri. Ang yaman mo ay galing sa panloloko at panlilinlang. Kung totoo ang sinasabi nila, hindi lang ito hindi etikal. Cancer pa ito sa industriya. Ang tatlong ito, gustong sirain ang reputasyon ko. Wasakin ang aking jade gambling at antigong negosyo. Ginoong Jen, inimbitahan mo ako dito para mag-aliw. Bukod sa mga tunay na bato ng sugal, wala akong kinuhang anuman sa tindahan mo, kahit isang pusit. Exact. Kung gusto niya akong lokohin, bakit niya tinanggihan ang alok ko noon? Nang mag-alok ako, malinaw na hindi ito pagkaunawa. Ang tatlong ito, nagseselos lang sa kapalaran ng iba. Pinagtutulungan nila ang binatang ito. Gumagawa ng gulo sa aking tindahan. Tatawag na ako ng pulis. Walang gagalaw. Tunay na jade ito mula sa palengke. Gusto mo bang subukan? Lin Feng, mabuti pang makipagtulungan ka, kung hindi. Panonoorin mong sirain ang iyong mahal na kayamanan ng bala. Lin Feng, iligtas mo. Shen Ziyu. Kung gusto mong maging babae ni Lin Feng, tanggapin mo ang sampal na ito para sa kanya. Anong gusto mo? Simple lang. May 1 oras ka, gamitin mo ang device na ito para markahan ang bawat batong ito na may halagang milyon. Gamit ang mga tag. Kayong dalawa, lumapit kayo. Ngayon naman inananakaw na kayo. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Kapag wala nang mawala sa tao, gagawin nila ang lahat. Ang pagsama sa mayayama, tulad mo bilang collateral, ay katumbas ng puhunan. Huwag kang magpatumpik-tumpik, papatayin ko ang mga hostage. CJ. Gagawin ko. May 1 oras ka na lang, huwag kang maghanap ng gulo. O kung hindi, alam mong gagawin ko talaga. Tol. Mga cellphone nila, na-impound na lahat. Kiyang. Handa na ang pantalan. Pag natapos magmarka yung diretso na tayo. Maglulan ng mga minarkahang bato. Hinay-hinay lang. Mga batong milyon ang halaga, wala ni isang mawawala. Pero, Kiyang, yung 2 buyer, at sina Lin Feng at Shen, ano gagawin natin? Itatabi pa ba yung mga yan? Hihintayin nating tumawag ng pulis. Pag nakarga na ang mga bato, sunugin ang buong shop at lahat, pati mga ebidensya, sabay sabog. Tapos, mundo na ang ating sisiri. Ibebenta natin ang mga bato, kikita ng at magpapakasasa habang buhay. Kung gusto mo talaga ng mga mamahaling batong to, narito ang mga basurang bato, mga panloob na hungkag, at walang kwentang solidong tipak. Sakto sa'yo. Lin Feng, bilisan mo, ubos na oras mo. Ano to? Ano to? Wang Kiyang, 28 anyos, terminal na liver cancer. Mababa ang halaga. Zhang Shan, 24 anyos, risk sa atake sa puso. Mababang halaga. Ang X-ray vision na to ay gumagana bilang body scanner. Malawak na kalangitan at dagat, pero mas malapit ka sa impyerno. Infrared alarm detector, $800 halaga. Buong kaya gumana. Nasa panig natin ang langit. Nagbabago na ang takbo. Tapos na ang marka. Buksan ang pinto.
Tingnan mo ang sarili mo ngayon, parang isang sunod-sunurang aso, nagmamarka kapag inutusan. Mula ngayon, ako si Yewei. Ay magiging taong hindi mo, karapat-dapat kahit kailan. Tulad mo, hindi mo maabot. Kahit pa ibigay ng libre. Tatanggi pa rin ako sa dumi mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Yewei, tutok sa misyon. Bilasan natin ang paghakot, yun ang importante. Totoo. Sa sandaling ito, huwag nang intindihin ang asong yan. Teka, paano kung itong si Punyetang, nang marka ng walang halagang bato? Hindi ako tiwala dito. Inspeksyonin ang mga bato. Tama. Kailangan silang suriin muna. Pagkakita ng basura, lalantad ang plano. CJ, pero huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Hindi ko pananagutan kung masira ang mamahaling bato. Una muna ang mas mababang klase. Subukan mo ang kakayahan mo. Huwag mo akong subukan. Pinakamura dito ang pirasong niya, halagang 3 milyon. 3 milyon. Kiyang. Baka dapat. Ay tuna muna natin to. Maging maingat tayo. Isipin mong masira ang mamahaling bato. Buti na lang may siguro ako. Ang sugal na ito ay pagsubok sa iyong kasakiman laban sa aking kapalaran. Kiyang, hindi pa ako nakakita ng ganito kayang jade. Kung totoo ito, pwede ba ako magpagawa ng 2 bracelet? 2 bracelet. Sos. Pagagawa kita ng 20 kung gusto mo. Pinakamagandang desisyon, ang sumabak sa panganib. Sino pa ang mangangailangan ng trabaho? Tataguyod na tayo habang buhay. Walang laman. Walang jade. Wala pang magandang bato. Mga basura lang. Lin Feng, patay ka sa akin. Barilin na kita. Subukan mo nga. Ang ibig kong sabihin, dapat ikaw mismo ang gumawa. Hugasan at hiwain ang materyales. Pagkatapos ay suriin mabuti. Zhang Shan, banlawan mo ng tubig. Kiyang, may tunay na jade dito. At kitang-kita ang ganda ng kalidad. Yayaman tayo. Worth 3 na milyong piso to sigurado. Hindi tayo niloko ni Lin Feng. Heh, gago ka. Alam kong wala kang bayad. Wang Qiang, terminal na cancer sa madalas na pagpapawis. Mabilis na pagpayat. Ilang buwan na lang ang natitira. Paano? Paano mo nalaman to? Ikaw, akala mo may X-ray vision ka? Wang Qiang, kaya pala nagmamadali ka sa pagnanakaw. Gusto mo ako isama sa kapahamakan. Zhang Shan, paninikip ng dibdib. Manhid na kaliwang braso. Huwag kang maging masyadong excited. Baka mamatay ka bigla dito. Kiyang, ikaw ang nagsabi sa kanya tungkol sa puso ko? Kailan ko sinabi sa kanya yon? Noong naglaro tayo ng cards, tiyak tiningnan niya ang mga record natin. Gising na sa pantasyang ito. Habulin siya, binubuksan niya ang alarm. Hindi makapaniwalang. Paano niya nalaman ang sistema ng alarm? Ipapakita ko sa'yo ang tunay na pamatay suntok. Kiyang. Iyon naman ang turno. Iwi. Ikaw na. Afeng, nawala ang aking moral na direksyon. Hindi ko dapat kinasabwat si Wang Qiang. At Zhang Shan laban sa iyo. Dahil sa ating dating samahan, patawarin mo ang walang halaga kong buhay. Sinisumpa ko na hindi na ako muling lilito sa harap mo. Iwi. Nang iyong ipagkanulo ako. Iyon na ang paghuhukay mo sa sarili mong libingan. Nagawa ko lang ang karaniwang pagkakamali ng isang babae. Kailangan bang ganyan ka kahabag-habag? Si Shen Ziyu ay isang byuda lamang. Paano siya naging mas mabuti kaysa sa akin? Si Shen Ziyu ay dalisay at may kabutihan. Ikaw na nagbenta ng kaluluwa mo. At naglublob sa karumihan ay hindi maikukumpara. Lin Feng, Lanan. Lin Feng, akala ko'y hindi na kita muling makikita. Ligtas at buong buo ang iyong lalaki. Kalmahan mo, nandito ako. Matalisik na lalagyan ng distansya ang kamatayan. Ang sinabi mo kanina, tunay na gumalaw sa puso. Bakit? Ayaw mong hagan ako. Kung nagmamadali ka, gawin natin yan sa bahay. Pwede mo akong halikan ng walang pati. Titignan ko rin ang aking swertehing pusa ng masinsinan. Kung stress ang nagpapapayat sa kanya. Nagtatawa ka pa rin. Sa ganitong pagkakataon. Kuya Lin, nandito pa rin kaming nakatayo. Oo.
Pwede nyo ba kaming kalagan muna? Di namin tatanggalin ng pantali. Halik kayo ng halik. Kuya Lin. Salamat. Kung wala ka dito ngayon, baka may nangyari masama. Tama, may utang na loob kami. Kailangan mo ng tulong sa industriya. Sabihin mo lang. Aasa na ako sa inyo. Sa industriya simula ngayon. Tapos na ang komedyang ito. Tara na. Ang ganda ng villa. Bakit dito pa sa construction site? Malayo ang villa. Isipin mo na lang. Paalam sa gabi. Bastos ka. Huwag kang pumasok sa dorm ko. Walang chance. Galit na ang Fortune Cat. Magpapanggap ba akong mag-check ng camera para pumunta sa dorm niya? Gusto ko matulog dyan. Oh. Di mo ba sinabi na bawal ako sa dorm mo? Hating gabi na. Nandito ka pa rin, President Shen. Huwag kang magmalaki. Nasira ang aircon ng dorm namin. Ang ingay na nga at may tagas pa. Hindi ako makatulog. Ang matamis kong panaginip ay natupad na. Lin Feng, pigilan mo na to. Natatakot na ako. Sirain ang aircon. Anong sakto? Pangako sa'yo. Mamaya, gigisingin ka ng init. Nasisirain mo ang aircon. Hindi na maaayos. Siguraduhin mo, tutuparin mo ang pangako. Kailangan mo ba ng gamot? Kung magpapatuloy ka, hindi ko nakakayanin. Sanayin mo na lang ang sarili. Masasanay ka rin. Zayu. Mula ngayon, mananatili ka. Kasama ng bilyonaryong to. Magbubukas ng antigo, pusuhan ng jade. Hindi. Kuya Lin. Ang Jiangcheng Antique Guild ay opisyal na nag-aanyaya sa'yo na maging punong appraiser ng Huaxia Treasure Pavilion. Pahihintulutan mo ba kami? Ang Huaxia Treasure Pavilion ay isa sa nangungunang appraisal giants sa China. 50 taon kaming nauna. Walang katulad na kalamangan. Binata Lin, nakikilala ko ang iyong talento, ngunit masyadong maliit. Ang pavilion para sa'yo, nangangako ang aming samahan. Buong access sa aming mga tindahan, lahat kami ay nagnais na sumabay sa iyong tagumpay. Yamang ipinipilit ni Master Jin. Tinatanggap ko ng buong puso. Chairman Lin, himala ang pagtaas mo. Sa iyong matalas na mata, sa pagsusugal ng jade at appraisal, nagawa mo ang mga alamat. Lahat kami ay curious sa sikreto ng iyong tagumpay. Simple lang ito, ipinapakita ng mundo ang mga katotohanan sa akin. Bakit ka kumingisi? Gusto mo bang ideklara ang iyong hangaring bitbitin ang pamilya Lin, sugal na henyo at reyna ng Apresa? Tama na, Lin Feng. Itigil mo na ang kahibangan. Pakawalan mo ako.